Danielle's POV. Sigurado ba kayo dito? Ani Clyde. Oo nga, papayag kaya mga taong bilhin natin ng isla nila? Kaya nga punta natin yung isla na hindi masyado marami ang tao. Sagot naman ni Danny. You mean Haunted Island? Haunted Island? Mag-isa ka? Agad na sagot ni Clyde. Tumawa si Kiko. Nagbibiro lamang ako. Sinong si Rango gustong pumunta sa Haunted Island? Ibig sabihin lang yan, mga duwag kayo. Tumatawang belta naman ni Danny. Ikaw, Daniel, wala ka bang sasabihin? Kinunutan ko ng noo si Danny. Ano bang gusto mong marinig? Ngumawi siya. Nagsusungit ka na naman. May dalaw ka na naman? Panis. Nagtawanan sila. Pati ang bangkera natawa rin sa mga kagaguhan nila. Umirap ako sa kawalan. Mga sira talaga. Pero seryoso na. Haunted Island bang trip ng tatay ninyo? Nakangawing nalingon ko sa Jacob. Sira bang ulo mo? Sino magbabakasyon sa isang haunted island? Humahalakak ang tawag ng lahat. Napakamot naman ang batok si Jacob. Hoy Danny, high blood tong utol mo ah. Ano bang nangyari kanina? Binasag kasi ng ex na yung bubog na sasakyan niya. Tapos maaga kaming ginising ni Dad para lang maghanap ng isla. Oh, nakaka-high blood nga yun. Sinamaan ko sila ng tingin. Shut up! Humalakak lang sila na hindi ko na binigyang pansin. Tinignan ko na lang ang malawak na karagatan. Damn! Hindi ko akalaing darating ako sa puntong magpapauto ako ng ganito sa tatay ko at hahanap ako ng isang pagtatayo ng resort niya. Manong, ilang isa po ba mayroon dito? Tanong ko na lang sa bangkera na binayaran namin para ihatid kami sa mga isla. Hindi kasi kami pinayagan ng mga tatay namin na gumamit ng yate, kesyo baka sirain daw namin at dapat daw kami matutong mag-commute. Pesa talaga, mag-commute sa bangka? Mayroong 5 isla dito, iho. Pret Island, Cerberus Island, Zaya Island at Meadow Island. 5? 4 lang sinabi niya. 5 po ba talaga? Tanong ni Danny na nakikinig din pala. 4 lamang kasing islang may pangalan dito. Ang huling isla tinatawag na Lost Island dahil inabandon ng islang iyon dahil sa balibalitang Haunted Island daw. Ang sabi-sabi may nakatirang isang pamilya na mangkukulam na namatay doon, 16 na taon na nakakalipas. Pero nitong mga nakarang taon biglang sumabog ang balita na may naligaw daw na turista sa islang yon at pinatay daw ng babaeng nakaitim. Dahil doon umusbong ang balibalitang nabuhay ang batang mangkukulam at nagihigan ka sa mga tao dahil sa nangyari sa pamilya nito. Pakiramdam ni Daniel tumaas lahat ng balahibo sa katawan niya. Siguro pati ang buhok ko nakataas na rin dahil sa sobrang pangingilabot. Yung 4 na isla po ba maraming mga tao? Talong ni Danny na hindi pinansin ang kwento ni Manong. Siguradong hindi siya naniniwala doon. Ganyan kasi yan. Paniniwalaan niya ng isang bagay kapag may nakuha siyang konkretong ebidensya. Naku, marami iho. Marami. Kung ganon mahirapan kaming bilhin ng isla. Lalo pat mo kamayaman ng mga islang iyon. Yung Lost Island po, Manong, wala po ba nagmamay-ari noon? Muling tanong ni Danny. What the? Don't tell me yun ang balak niyang puntahan namin. Hell no. Bakit iyo? Balak niyo bang bilhin? Nakangiting tanong ni Manong. Nagkibit balikat lang si Danny. Si Manong naman sumakay na ng bangka matapos iayos lahat ng dapat iayos. Pinandar niya ang makina at saka maling humarap sa amin at sinagot ang tanong ni Danny. Ang alam ko ay ang pamilyang Sanchez ang may hawak ng título ng isla. Sa kanilang islang yun at kailanman hindi nila yun pinagbili. Nasaan po ang pamilyang yon? Tumingin sa akin si Manong and swear. Kinilabutan ako sa tingin niya. Damn! Dapat ba hindi na ako nagtanong? Ang pamilya Sanchez ang inakasahang pamilya namang mangkukulam. At ang alam ko hindi na nakalabas ang sino mang tumungtong sa islang pagmamayari ng pamilyang yon. Naparanok si Daniel at tumingin sa tubig dagat. Pakiramdam ko nagtaasan lahat ng balahibo ko. Pambihira? Anong klaseng adventure bang gagawin namin? Parang buwis buhay to ah. Ilang taon na yung bata, Manong? Napapantasiyohang ninglongon ko si Danny. Seriously? Hindi makapaniwalang usal ko. 7 taon siya nang sugurin ng mga taong kanilang tirahan. Sa tansya ko'y 23 taon na siya sa ngayon. 23 years old? Not bad. Wait, what? Ano bang iniisip ko? Nababaliw na yata ako. What if buhay pa yung babae? Napapangiwing nilingon ko naman si Kiko. Isa pang sira. Kung ihulog ko kaya silang dalawa ni Danny sa tubig nang bumalik sila sa katinoan. Nako iho, imposible yata yun. 16 na taon ng abandonadong isla at kailanman, hindi na nakita ang bata.
Bagamat may usap-usapan ang batang yun ngang naghihiganti. Dumunok ako at saka hinawakan ng leg ko. Parang nahihirapan akong huminga. Peste, para akong sinasakal. Ano ba tong pinasok namin? Hindi ba pwedeng umatras na lamang kami? Baka naman pwede ko pang pakiusapan si Dad. Kabaliwan ang gagawin namin. Halos 2 oras na kaming bumabiyahe-biyahe. Amputs, naglalayag rather. Ang lalim. Nilaplos ko ang balat ko habang napapangiwi. Anak ng madadrayang makinis kong hoodies dito. Naniniwala ba kayo kay Manong? Parang exciting punta ng Lost Island eh. Nakangising sabi ni Danny habang umunguya ng sandwich. Tarantado. Gusto mong madedo agad? Mangkukulam nga doon nakatira doon, diba? Nanlalaki ang matang singhal ni Kiko. Oo nga. Ayos nang abutin tayo ng 2 buwan sa pangungumbinsi sa mga taong bilhin ng isa nila. Huwag lang nating ituloy ang laman ng sinamang pag-iisip. Pagsang-ayon ni Clyde, saka sinaman ng tingin si Danny nang ngumisi lamang. Naniniwala naman kayo na may kukulam nga? Diba ang sabi ni Manong, bata pa yung anak nung namatay, tapos ang sinabing mangkukulam na pumapatay babaeng nakaitim? Sira? Ano yon? Lumaki yung bata bago nabuhay ulit? Sarkasikong sagot ni Danny. Napailing ako. Sira talaga. Pero sa bagay may point siya. Paano nga kung buhay yung babae? She is already 22 years old now at parang gusto ko nga siya makita. Ano kayang itsura niya? Natahimik na kami pagkatapos nun. Bumuntong hininga ako at saka lumupagi sa sahig ng bangka at niyakap ang bag ko tsaka isinabsob ang mukha doon. Antok na antok pa ako. Sukat bang bulabugin kami ng tatay namin ng 4:00 ng madaling araw at ipagtaboyin pa alis para humanap ng isla? Nababaliw na talaga siya. Naalimpungatan ako nang umuga na medyo malakas ang bangka at tatalsikan ako ng konting tubig sa braso. Damn! Ang tagal naman ng paglalakbay namin. Hindi ko na malay nakatulog na pala ako. Nilingon ko si Danny na nag-uunat sa gilid ko at si Kiko na nakasandal sa binti ko. Kaya pala mabigat. Hoy! Singhal ko at saka inusog ang binti ko dahilan para mapahiga siya sa kandungan ko. Walang Joe talaga. Kakamot-kamot siyang lumayo sa akin. Kung gusto mong humiga ako sa'yo, sabihin mo ng maayos. Gagawin ko naman ng buong puso. Sinamaan ko siya ng tingin at inilahad ko ang kamao ko sa mismong mukha niya. Sira, mandiri ka. Ginising kita. Nawiwili ka masyado sa pagsandal sa akin. Bakit o, Manong? Napatingin kami kay Clyde na siya nagtatanong. Mga iho, mukhang kailangan na muna natin bumalik. Sa palagay ko'y sumasama ang panahon. Nilingon namin si Manong tsaka ako bahagyang tumingala sa kalangitan. Oo nga, medyo dumidilim. Pero ang sabi kanina sa weather forecast, maayos ang panahon ngayon. Ano nangyari? Makakabalik po ba tayo agad? 6 na oras tayo nagbabiyahe. Tumingin ako sa paligid. Wala na ako natatanaw ng mga puno at mga tao bukod sa isang isla na sigurado akong 1 oras pa bago namin marating. Ang totoo, 2 islang natatanaw ko pero masyadong malayo ang isa. Mas mabuting bumalik tayo dahil delikado kapag naabutan tayo ng malakas na alon. Sagot ni Manong. Kaya ho ba? Sa tingin ko'y kaya naman. Takang tumingin ako sa matanda tsaka sa natatanong kong isla. Bakit nagpupumilit siyang bumalik kung may isa naman na po pwede naming tigilan pansamantala? May natatanaw ho akong isla. Doon na muna ho tayo, Manong. Sohes Johnny Danny na agad inilingan ng bangkero. Ang islang iyan ng Lost Island, iho. Hindi tayo maaaring pumunta dyan. Biglang tumaas ang balahibo ko. Wala naman sigurong masama kung pumunta tayo doon kahit sa pampang man lamang. Pagpumilit pa ni Danny. Delikado, iho. Agad akong sumang-ayon sa bangkero na bumalik na lang muna sa pinanggalingan namin. Clyde and the others agreed too, but not Danny. Nagpupumilit siyang punta ng Lost Island. Sa kalagitnaan na pagbalik namin, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Agad kaming sumilong sa ilalim ng makapal na trapal. Napamura pa ako na maawakan ni Kiko ang paa ko. Busy talaga. Oh, look at that! Napatingin ako sa itinuturo ni Jacob. Namilog ang mata ko at balutong na napamura ulit na makita ang malaking alon na papalapit na sa amin. Mahal ko pa ang buhay ko. Manong, anong gagawin natin? Walang diyong pag-asa. Bakit di maasahan? Hindi ko na naintindihan ang pinagsasabi ng mga kasama ko dahil iniisip ko mangyayari sa amin habang papalapit ang malaking alon. Peste, hindi pa ako nagpapaalam sa mga babies ko. Kung alam ko lang na dito ako mamamatay sana, sinota ko na lahat ng babae sa mundo para kahit papaano hindi ako magsisisi.
Sabay-sabay kaming napasigaw, kasabay ng paghampas ng alon. Suminghap ako at agad naparunok ng tubig. Ang alat! Pumasag-pasag ako at napagtanto na tumaob ng bangkang sinasakyan namin. Nakita ko si Danny nakahawak sa nakataob na bangka habang inaabot ako. Narinig ko ring pilit na umaahon sa tubig si Clyde habang lumalangoy naman palapit dito si Kiko. Hindi ko nakita si Jacob at ang bangkero at hindi ko na sila inalala dahil inalala ko ang sarili ko na maramdaman na tinatangay na ako ng malaking alon papalayo sa kanila. Damn! Lumangoy ako at pilit na humigop ng hangin. Pero kasabay nun ang muling paghampas ng alon sa katawan ko, dahilan para dumiretso sa bibig ko ang tubig at talunok iyon. Agad ako nawalan ng hangin. Unti-unti kong naramdaman ang panlalabo ng paningin ko, at hindi nagtagal naramdaman ko ang paghampas ng ulo ko sa isang matigas na bagay, dahilan ng tuloy ang pagkawala ng ulirat ko. Salinas POV. Bigla'y bumuhos ang malakas na ulan, kaya naman agad ako napatayo at sumilip sa bintana. Hindi ganon kalakas ang hangin ngunit kitang-kita ko ang malakas sa paggugoy ng puno sa labas. Suminghap ako na maalala ang unggoy sa gubat na maaaring nababasa na ngayon. Maraming ahas sa kuweba na nasa loob ng kagubatan, kaya naman di maaaring makasilong ng ligtas ang kaibigan ko doon. Dali-dali kong kinuha ang payong sa gilid ng pintuan, tsaka agad na lumabas. Yakap kong aking sarili habang walang sapin sa paa na naglalakad sa sementong daan. Na makalabas ako sa bakuran, malamig na lupang aking natapakan. Hindi ko yun ininda. Dumiretso ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa dalampasigan. Madaraanan ko kasi ang dagat bago ako makarating sa kagubatan. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad na mabilis hanggang sa makapasok ako sa loob ng kagubatan. Hindi pa ako tuloy nakakarating sa gitna noon nang makarinig ako ng kaluskos at iyak ng isang unggoy. Agad ko yung hinanap. Nahabag ako na makita ko siyang basang-basa ng ulan. Halika! Gamit ang aking kamay, kinumpas ko ito para palapitin siya sa akin. Agad naman siyang lumapit at kumapit sa akin, kaya nabasa ang aking damit. Hindi ko yun pinansin. Agad ako yumuko ng bahagya upang mahawakan siya na maayos at mapayungan ng maayos. Magkasama kami naglakad papalabas ng kagubatan. Na makarating kami sa dalampasigan, bigla siya nag-ingay. Hinila niya ang aking damit habang may tinuturo sa pampang. Tumingin ako doon at suminghap na matanaw ang isang tila katawan ng tao. Patakbo kaming lumapit doon at mabilis diniluhan ang walang maring na katawan ng isang taong nakadapa sa buhanginan. Nasa tubig pa ang kalahati ng kanyang katawan, kaya naman hinila ko siya patabi kahit na nahihirapan ako. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang braso. Hindi siya nagising, kaya naman sinunod ko ang kanyang likod. Ngunit wala pa rin nangyari. Manong gising. Tumingin ako sa kasama ko. Nakatingin lang siya sa lalaking nakadapa. Anong gagawin ko? Mabigat siya at hindi ko madadala sa aking tahanan, lalo pat nag-iisa ako. Tumingin ako sa kalangitan. Patuloy pa rin ang pagbagsak na malakas na ulan. Muling nag-ingay ang unggoy na kasama ko, kaya nilingon ko siya. Nakaupo siya sa kabilang gilid ng lalaki, sa aking tapat habang nakatingin sa ulo ng walang malay na lalaki. Nagulat pa ako na makita ang kanyang tinitingnan. Mayroong pulang likido sa ulo ng lalaki at sigurado ko, dugo yun. Marahil tumama ang kanyang ulo sa malaking batong nasa dagat. Agad kong hinawakan ang mukha ng binata. Napasinghap na makapa ang hindi kalakihang bilog doon na may sugat. Isang bukol na sigurado ako nagdudulot ng labis sa sakit dahil sa malakas sa pagkakatama at sa bato. Dito ka lang, bantayan mo siya. Utos ko sa unggoy. Pinahawak ko sa kanyang payong na dala ko. Mabilis akong tumakbo papasok ulit sa kagubatan. Hindi alintana ang sumasakit kong paa dahil sa mga seashells at bato na aking natatapakan. Tumigil ako sa tapat ng puno ng bayabas at pumitas sa maraming murang dahon doon. Mabilis din akong tumakbo pabalik at lumuhod sa unanan ng binata. Kinain ko ang mga dahon ng bayabas sa kanginuya upang madurog. Nang matapos, sinawi ko ang buhok ng binata, saka pinahid doon ang durog na dahon ng bayabas. Napakurap ako na maalalang hindi yon didikit kung walang tali bilang suporta. Tumingin ako sa paligid. Wala ako ibang nakikita kundi mga buhangin at puno. Napatungo ako at nahagip ng aking tingin ang suot kong bestida. Napangiti ako at saka mabilis pinunit ang suot ko. Kinuha ko pa ang laylay na aking bestida na hanggang tuhod. Ngayon hanggang hita na lamang ito pero ayos lang. Bahagya ako inangat ang ulo ng binata upang maitali ang tela para masuporta ng lagay kong dahon sa likod ng ulo niya. Nang matapos, pinagmasdan kong ginawa ko.
Hindi ko pa nakikita ang itsura ng binata at sa tingin ko hindi na yan kailangan. Sapat na ang tinulungan ko siya at binigyan ng paunang lunas. Maaaring nawaglit lamang siya sa kanyang mga kasamahan na tinahanap na ngayon. Tumayo ako at tinignan ng batang unggoy na kasama ko. Tumila na ang ulan ngunit hawak pa rin niya ang payong at iniikot yon sa ere. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ko sa batang unggoy. Inakay ko siya at nagsimula kami maglakad palayo. Lumingon pa ako sa aking likuran upang tingnan ng binata. Maaari ko kaya siyang kilalanin? Gusto ko siya maging kaibigan. Sa kabilang banda, matapos ang pananghalian, napagpasyan kong lumabas mula sa aking tahanan. Gusto kong tignan yung binatang tinulungan ko kanina. Mayroong mababangis na hayop na nagmula sa kagubatan na minsan naliligaw sa dalampasigan kaya hindi siya ligtas doon. Di naman ako magpapakita. Gusto ko lang malaman kung maayos ang kanyang kalagayan. Inayos kong suot kong itim na bestida na umabot hanggang sa aking paa. Dire-diretso ako naglakad patungo sa dalampasigan. Agad din ako napatigil na makita ang bulto ng isang binata na nakaupo sa buhanginan habang hawak ang likod ng kanyang ulo kung saan may sugat. Naroon pa rin ang pirasa ng tela na nakatali sa kanyang ulo bilang suporta sa dahon ng bayabas na inilagay ko. Ngumiti ako. Mabuti naman at gumana ang paunang lunas na ibinigay ko. Alam kong hindi pa maganda ang pakiramdam niya at siguradong nagugutom na siya ngayon. Mabuti naman maayos na siya. Tinignan ko ang bitbit kong saging. Ito lang ang pananghalian ko dahil wala namang ibang pagkain na makukuha dito sa isla, kundi mga prutas at bunga ng mga itinatanim kong gulay. Wala naman ako maaaring pagtaniman ng pari dito kaya hindi ako nakakakain ng kanin. Tinignan ko rin ang kabilang kamay ko kung saan naroon ng isang piraso ng inihaw na isda na nakalagay sa dahon ng saging. Pasensya na ako, ito lamang ang may bibigay ko. Mahinang bulungkot sa dahan-dahang lumapit sa isang malaking bato. Pinatong ko aking dalang pagkain sa kapatakbo na bumalik sa likod ng isang malaking puno at muling nagtago. May kalayuan ang pinagtataguan ko mula sa malaking bato kung saan ko inilagay ang pagkain. Inawakan ko aking bestida at bahagyang itinaas upang ihanda ang aking sarili sa pagtakbo. Sakaling maramdaman niya ang presensya ko. Maya-maya pa'y may biglang kumalabit sa akin, kaya impit akong napasigaw. Namimilog ang matang tinignan ko ang batang unggoy na siyang salarin. Who's there? Gulat na sumilip ako sa nagsalita. Pakiramdam ko'y nahulog ang aking panga habang pinagmamasdan ang lalaking kunot ang noo habang palingalinga sa paligid. Napakagwapo, makinis ang kutis, mapula ang mga labi, matiim ang malalim na mga mata at matangos ang ilong. Namangha ako ng sobra sa aking nakita. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng isang kauri ko at hindi ko akalaing isang katulad niyang makikita ko. Napaka-perpekto ng kanyang mukha. Sino sabi yan? Danny? Clyde? Jacob? Kiko? Muling nagtago si Serena sa likod ng malaking puno nang lumingon siya sa aking direksyon. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Siguro dala ng takot na maaaring makita niya ako. Hey! Napatulon ako at agad tumakbo ng matulin nang biglang sumulpot ang binata sa aking gilid. Hawak ko magkabilang dulo ng aking bestida habang tumatakbo na mabilis. Ramdam ko namang nakasunod sa akin ng bata unggoy. Hey, wait! Miss! I need your help! Hindi ko pinansin ang kanyang pagsigaw. Patuloy ako sa pagtakbo sa takot na baka abutan niya ako. Baka masundan niya ako. Sana hindi naman. Danielle's POV. Nakaawang ang labi ko habang hinahabol ng tingin ang isang babaeng tumatakbo papalayo sa akin. She is running so fast as if I am some kind of an ugly monster. I just want to ask for help. Hindi ko alam kung nasan ako. Pagkatapos kumawala ng malay, nagising na lang ako na kumakalamang sikmura at masakit ang ulo ko. May benda rin ang ulo ko kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan tumakbo ng babaeng yon matapos siya akong gamutin. Yeah, I believe she's the one who helped me. Wala naman ako ibang nakitang tao dito bukod sa kanya. Actually, medyo nakita ko nga yung mukha niya eh. Nakasilip kasi siya sa akin kanina at tahagip ko siya ng tingin plus the fact na lalapitan ko siya kanina bago siya tumakbo na napakatulin. She is wearing a black long dress. Maganda at makintab din ang itim at paalon-alon niyang buhok. She's actually pretty. She has a very sexy natural red lips, pointed nose and rosy cheeks. Her eyes are captivating and her small face made her even more beautiful. Sadyang, ang sosyal pala. Napadaing ako nang muling kumalamang sikmura ako. Matamlay na tumingin ako sa paligid at agad namilog ang mata na mahagip ng tingin kong inihon na isda at saging na nakapatong sa may kalakihang bato. Manghang tumingin ako sa direksyong tinungan ng babae kanina, tsaka nakangiting lumapit sa pagkain.
Hindi naman siguro niya ako lalasunin, no? Baka ginamot niya ako kung lalasunin lang din, di ba? Nilantakan ko ang pagkain habang nakalupagi sa buhanginan. Pagkatapos kong kumain, hahanapin kong babaeng yon. I should have at least thanked her for helping me. Kung hindi dahil sa first aid niya, baka patay na ako ngayon. Tumayo ako pagkatapos kong kumain. Binilik ko sa dahon ng saging ang tinik at balat ng pinagkainan ko. Pinatong ko rin ulit yan sa malaking batot saka nagpa siyang suungin ang direksyong tinahak ng babae kanina. She is a beauty. I need to know her name and thank her, of course, for saving me. Dire-diretso lang ang lakad ko. Pinatong ko rin ulit yon sa malaking batot saka nagpa siyang suungin ang direksyon ng babaeng tinahak kanina. I continued walking until I hear some strange noises. Kulot noong tumingin ako sa bandang kanan ko sa naroon ng parteng maggubat. Gubat na nga. Pumasok ako doon at narinig ang huni ng iba't ibang ibon at ingay ng mga unggoy na naglalambitin sa matataas na mga puno. Wow, this island is something. I cannot believe I'm seeing live monkeys swaying and playing on the trees. Nakakalibang. Sa pagkabangha, nagpatuloy ako sa paglalakad, papasok sa gubat, hanggang makarating ako sa tapat ng isang balon na may napakalinaw na tubig. Yumuko ako at nakita ang sarili kong refleksyon. Napangiwi ako na makitang madungis ako. Magulo ang buhok at mukha akong terorista sa itsura ko dahil sa tali ko sa ulo. Umiling ako at saka tumayo. Dumaan ako sa gilid ng balon at nagpatuloy sa paglalakad. Nang marating ko ang duloy, napangangako na makita isang matarik na cliff. What? Nasa gitna ako ng isla. May gubat at cliff dito at ang nakakamangha, walang sira ko anumang bahagi ng cliff at island. Para kasing preserved ito at sobrang pinagbabawal na galawin ng kahit na ano. Idagdag pa ang mga unggoy at ibon kanina na mukhang kailanman ay hindi ginulo ng mga tao. Sigurado ako marami pang ibang mga hayop dito. May mabangis kayang hayop? Bakit ba ako pumasok sa gubat na to? Suminghap ako na makarinig ako ng galit na ungol sa likod ko. Lumunok ako. Nanlalaki ang mga matang kumabog ng malakas ang dibdib, tsaka dahan-dahang pumihit paharap sa likuran ko. Sumalampak ako ng upo sa lupa. Sa ibabaw ng mga tuyong dahon na mabungaran ko ang galit na tigre, 1 metrong layo sa akin. Oh my God, don't eat me. What should I do? I don't wanna die yet. Hindi ko pa nahahanap yung mapapangasawa ko. Dahan-dahan humakbang palapit sa akin ng tigre and swear. Habang lumalapit siya, unti-unti ring nanlalambot ang tuhod ko. Peste, bakit tigre? Kahit 100 tao pang lumaban sa akin, ayos lang. Pero tigre? Seryoso? Anong laban ko dito? Pesteng buhay to. Naloko na. Lumunok ako. Habang patuloy siya sa paglapit, umaatras naman ako. Help! May tao ba dyan? Alisin niyo nga tong tigre na to. Tinakip ko ang mga braso ko sa ulo ko nang sugurin ako ng tigre matapos kong sumigaw. Mas nagalit ko lang. Huwag mo siyang saktan, Kitty. Halos mahulog ang pangako na makita sa harapan ko isang babae. Nakatalikod siya sa akin. Nakasuot na itim na dress na umabot hanggang sa paa niya, ang kulot niyang buhok. Siya yun. Siya yung babae kanina. Anong tinawag niya sa tigre? Bumalik ka sa loob ng kuweba. Kitty, huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik pa rito. Muling sabi ng babaeng nasa harapan ko. Tuluyan na ako natulala sa likod niya habang pinoproseso sa utak ko kung paano niya tinawag na Kitty ang tigre. Lalo pa nga't umalis ang tigre na iyon matapos niyang pakiusapan na umalis. Nakita ko pa masamang tingin sa akin na mabangis na hayop bago siya tuluyang nawala sa paningin ko. Damn, am I dreaming? Ano ang gagawin ni Daniel sa pagkakapadpad niya sa isla? Matulungan kaya siya ng babaeng makabalik sa mga kasamahan? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.